Shelo, handa ka na ba? Halika na at aalis na tayo dahil baka naiinip na ang anak ko sa paghihintay doon. Lumingon naman ako sa biyenan ko na nakasuot ng Amerikanang damit, kahit matanda na ito ay bakas pa rin ang kagandahang lalaki niya noon, nakangiting tumango ako at muling sinulyapan ang malaking salamin, dahil sa wakas, ikakasal kami ulit ni Valeriano sa simbahan. Magkasabay na sumakay kami ng biyenan ko sa kotse kasama ang makeup artist ko. Papa kasi ni Valeriano ang maghahatid sa akin sa altar dahil wala na akong magulang, ulila na ako sa magulang, kaya laking pasasalamat ko dahil napakaswerte ko at mayroon ako na kagaya nila. Naiiyak ako habang kasama ko na naglalakad si Papa. Pagdating sa harapan, nakita ko kung paanong pigilan ni Valeriano ang luhang gustong lumabas, dahil nakita ko ang pamumula ng ilong niya at ang pagluluha ng mata nito. Maingat na binigay na ako ni Papa kay Valeriano at sabay na pumunta na kami sa harap ng pari. Matapos ang mahabang seremonyas inanunsyo na kami ay mag-asawa na, mabilis na hinalikan ako sa lobby ng asawa ko at binuhat agad, nagtawa na naman ang lahat ng lumakad na ang asawa ko papunta sa labas kung saan naroon ang kotse niya. Napapangiti na rin lang ako dahil sa ginawa nito, mukhang excited na naman siyang dalhin ako sa langit. Valeriano naman, 4 na buwan pa lang ang anak natin na si Edgar, mukhang susundan mo na agad. Natatawang isip ko dahil wala pa akong ginagamit na protection dahil ayaw niyang gumamit ako. Matapos kong ipanganak si Edgar naisip ni Valeriano na pakasalan akong muli na talaga namang kinatuwa ako ng husto. Masayang sumakay kami sa kotse at nagpaalam na sa mga taong dumalo sa aming kasal. Mamaya na tayo pumunta sa reception, pumunta muna tayo sa kondo ko. Ikaw talaga, papangitin mo na agad ata ang katawan ko. Mamaya niyan malosyang ako tapos maghanap ka ng iba. My love, huwag mo ngang isipin yun, hindi ako mag-asawa sa'yo kahit kumulubot pa yan. Pinandilitan ko naman siya ng mata na kinatawa niya lang. Pagdating namin sa kondo niya wala siyang sinayang na oras, hinapit ako agad nito at siniil ng maalab na halik, gumapang ang mga kamay niya sa likuran ko at binuksan ang zipper sa likod nito. Habang walang sawa ang halikan namin at kusang naglakad ang mga paa namin papunta sa malaking kama. Tuluyan ang nahulog ang damit ko sa lapag at hiniga niya ako sa kama, hinubad rin niya ang lahat ng suot niya. Natatakam na nakatitig ako sa walang kupas na pagkakatayo ng mahal ko, ang tindig ni Valeriano na talaga namang solve ako sa araw-araw. Dumugan siya at muli akong hinalikan, pakiramdam ko nag-uumpisa na akong lagnatin dahil sa init na nararamdaman ko. Ang ibaba niya na kumikiskes sa puson ko na nagpapabaliw sa isip ko. Valeriano, pinagsalit-salit niya ang pag-angkin habang patuloy ang paghimas niya. Bumaba na ang labi nito pababa sa pusod ko at naramdaman ko ang dila niya na pinaglalaroan ito. Hanggang sa bumaba na ang bibig niya sa ibabang bahagi ko. Napasinghap ako nang himasin niya ang katawan ko. Hindi ko malaman kung paano ako magre-react sa tuwing kakainin niya. Para akong naiihi na hindi naman dahil sa sobrang sarap, wala akong ginawa kung hindi ang umungol. Umangat na siya at pinatalikod ako, doon bigla niyang pinasok sa lagusan ko ang matigas na bagay, walang tigil at sobrang bilis niya sa akin na halos damaykit na ang mukha ko sa sandalan ng higuan. Shelo, malapit na, naramdaman ko na lang sa loob ko ang unti-unting pagpasok. Akala ko tapos na ngunit pinatihayan niya ako at muli siyang pamatong sa ibabaw ko. Punong-puno ang pakiramdam ko dahil nakatatlong beses kami at doon lang huminto si Valeriano. Pakiramdam ko na ubos rin ang lakas ko at parang namaga ang ibaba ko dahil bago ang kasal inangkin niya ako ng 2 beses. Masaya na ang buhay namin at ngayon nga ay buntis na akong muli sa pangalawa namin at malapit na ang buwan ng panganganak ko. Nasaan na ba ang asawa mo? Bakit ang tagal niya? Naiirita na tanong ni Jessa dahil nandito kami sa hospital kakatapos lang namin magpa-prenatal check-up, at si Jessa ang sumama sa akin dahil saktong may importanteng meeting ang asawa ko. Baka naman parating na yun, maghintay lang tayo sandali, sagot ko, sabi ng asawa ko sasanduhan na lang niya ako. Habang nakaupo kami ni Jessa malapit sa information may narinig kaming nagsisigawan at parang nagwawala. Napatayo kami ni Jessa nang maglapitan ang mga nurse sa 2 tao na pumasok. Glenn, huwag mo ako dalhin dito, wala akong sakit. Hindi ako adik, sinabi ko na sayo. Natigilan kami nang makilala ang boses na yun,
Lumapit pa kami ng husto sa mga nurse na nakapalibot sa kanila. Dapat dyan sa mental nyo dinadala hindi dito sa hospital. Narinig kong salita ng isang babae malapit sa amin, nang makita ko na sa malapit na tigilan ako sa nakita kong itsura ni Raimunda. Sobrang payat na nito at nang lalalim ang mga mata, at ang bibig nito nangingitim na, halos hindi na siya makilala. God, ano ang nangyari sa kanya? Napaatras ako dahil sa hindi ko matagalang makita ang nakakaawang itsura ni Raimunda. Shelo, okay ka lang ba? Marahang tumango lang ako at naupo muli sa upuan. Nawala na ang mga nurse dahil kinuha na nila si Raimunda. Napatingin ako doon sa lalaking nagdala sa kanya at naiiyak na napaupo malapit sa amin. Natigilan siya nang makita kami at parang sinisino niya kami. Tumayo si Jessa at nilapitan ang lalaki, sumunod na rin ako at lumapit sa kanila. Kuya, pwede bang magtanong? Kilala kasi namin yung babae na kasama mo. Ano nangyari sa kanya? Hindi mo na ito sumagot at tila nag-iisip pa at maya-maya'y tiningnan ako nito na pinagtaka ko. Shelo, tama, ako si Glenn ang dating boyfriend ni Raimunda bago niya nakilala si Valeriano. Nagulat kami pareho ni Jessa pero mas gulat ako dahil kilala niya ako at bigla kong naalala yung time na nagpunta sa hospital si Raimunda. Hindi naman ako nakapagsalita kaya hinayaan ko na lang sila. Okay, so, ikaw ba ang kasama niya ngayon? Oo, ako nga at ako ang nag-alaga sa kanya simula nang nangyari sa kanya yon. Dinibdib niya ng husto ang pagkawala sa kanya ni Valeriano, halos hindi na siya kumakain. Ilang beses na rin siyang nagbalak na magpakamatay. Napatakip si Jessa sa bibig niya dahil sa sinabi nito. Ako naman hindi ako makapaniwala dahil simula nang nangyari sa hospital wala na akong balita kay Raimunda. Akala ko noon nakalimot na siya dahil nagtiyaga ako na ipaunawa sa kanya ang lahat. Ngunit nagkamali ako dahil mas lalo siyang lumala. Binibenta niya ang katawan niya para sa drugs, pilit na iniiwas ko siya doon, hindi ko na talaga kaya. Naawa naman ako sa lalaking ito dahil ganun niya kamahal si Raimunda at hindi niya talaga ito iniwan. Nasa labas na kami ng hospital dahil tumawag na si Valeriano na nariyan na raw siya, kaya iniwan na namin si Glenn. Sumakay naman sa taxi si Jessa dahil may pupuntahan raw siya. Dito sa kotse, hindi pa rin mawala sa isip ko ang nangyari kay Raimunda at talaga namang hindi pa rin ako makapaniwala sa nangyari sa kanya. May problema ba? Tanong ni Valeriano at nag-aalala ang mga mata nito. Wala naman, nakita ko kasi si Raimunda at yung si Glenn. Sagot ko at kinuwento ko sa asawa ko ang lahat. Hinimas na lang niya ang likod ko kasi bigla akong napaiyak. Malapit na kami sa bahay nang bigla akong makaramdam ng sakit sa tiyan. Napatingin ako sa malaking umbok ng tiyan ko, at naramdaman ko na parang may umaagos na likido sa binti ko. Valeriano, mangangaanak na ako, ang sakit ng tiyan ko. Bigla namang natarante si Valeriano at inikat muli ang kotse papunta sa pag-aanakan ko. Boy, congrats sa inyo Mr. and Mrs. McElantol, bati ng doktora nang mailabas na ang baby. Nang hihinang tiningnan kong mabuti ang anak ko na lalaki ulit, ang gwapo mana sa ama niya. Edgar and Kobe makalintal ang dalawang gwapong mga anak ko, nakangiting sambit ko at tiningnan ko ang asawa ko na nakangiti habang nakatingin sa bunso naming anak. Akala ko noon, isang malaking kahibangan ang pagmamahal na nararamdaman ko para sa isang taong sandali ko lamang nakilala, yung unang kita mo pa lamang, tumibok na agad ang puso mo, yung sa pagtulog mo siya lang ang laman ng isip mo. Totoo nga pala talaga ang pag-ibig ay napakahiwaga at hindi mo ito malalaman basta. Ito ang kasalukuyang tumatakbo sa isipan ni Shelo habang nasa bintana at nakatanaw sa magandang tanawin sa labas, nakasuot ng manipis na bisteda na pantulog. Love, bakit nariyan ka? Napangiti naman si Shelo nang yakapin siya mula sa likod ng kanyang asawa, niyakap niya rin ang kanyang dalawang kamay sa braso nito. Wala, naisip ko lang, kung hindi pala kita pinagnasahan noon, kasama kaya kita ngayon? O may anak ba akong dalawang gwapo ngayon? Nangingiting sambit ni Shelo. Ayokong isipin yan, dahil kahit nagalit ako sa iyo noon, hindi ko naman malalaman na hindi pa pala sapat ang pagmamahal ko sa iba. Ikaw pala ay sapat na. Dinampian niya ng pinong halik sa leeg ito at mahigpit na niyakap. Sige na, matulog ka pa ulit, alam ko na pinuyat na naman kita. Maliligaw na ako at kailangan kong pumasok ng maaga ngayon.
Kinurot naman ni Shelo ang asawa dahil sa malokong ngiti nito sa kanya. Sandali, bakit napapansin ko lagi ka nalang maagang pumapasok ngayon? May tinapos kasi kami ngayong project, kaya need ko laging pumasok kasama na ang iba. Naiwang napapaisip si Shelo habang nakaupo sa gilid ng kama. Habang karga ko si Kobe, pinapalitan naman ng yaya namin si Baby Edgar ng diaper, 1 taon na si Edgar, at 1 buwan naman si Kobe. Nilalaro ko ang maliliit na daliri ni Kobe nang makaamoy ako ng pabango. Aalis na ako, Baby Edgar and Kobe, huwag pasaway sa mama, ingat kayo dito. Paalam ni Valeriano sa 2 anak at sa asawa. Pinagmamasdan namang mabuti ni Shelo ang asawa dahil naninibago talaga siya. Bakit sobrang bango ng lalaking ito, tapos napakaayos ng buhok nito, at isa pa, bakit hindi niya isinuot ang hinanda kong pang-opisina niya? Nakaalis na si Valeriano, pero si Shelo ay malalim pa rin na nag-iisip. Baka mamaya may ginagawa na ang asawa ko na hindi ko alam. Nako, ma'am, baka mamaya may babae si Sir. Ang gwapo pa naman ng asawa niyo kahit may 2 ng anak. Kunot noong napatingin naman siya sa yaya ng mga anak niya. Yumuko naman ito at binalik ang atensyon sa alaga nito. May babae si Valeriano, hindi pwedeng mangyari yun. Kailangan ko nang putulin kung ano man ang namamagitan sa kanila. Valeriano, huwag ko lang talagang malaman, naku. Nagagalit na isip ni Shelo at hindi mapakali. Nilapag niya ang anak sa tabi ni Edgar sa crib at umakyat sa kwarto nilang mag-asawa. Kinuha niya ang phone niya at nag-message sa kanyang kaibigan na si Jessa. Jessa, may free ka ba na time? Reply please. Hindi naman mapalagay ang kamay niya dahil sa paghihintay ng message ni Jessa. Oh, bakit? Ano kailangan mo? Oo naman free, ako ngayon. Natuwa naman siya matapos mabasa ang reply ni Jessa. Mabilis na nag-type siya agad ng message. Salamat, makakapunta ka ba ngayon dito sa bahay namin? Matapos ang kanilang pag-uusap nilapag na niya ang cellphone sa table, muli niyang kinalong si Kobe. Ano ba ang problema mong babae ka? At ang aga-aga pinapunta mo na ako agad dito. Salita agad ni Jess sa pagkaupo sa sopa, kinuha nito si Kobe at kinarga. Ang gwapo talaga ng inaanak ko, mana sa mga magulang, malamang maraming iiyak na babae dito. Natatawang salita ni Jessa. Yaya, pakiakyat mo muna sa kwarto si Kobe. Utos niya sa yaya ng mga anak niya dahil ayaw niyang marinig ang pag-uusapan nilang magkaibigan. Nang umakyat na ang yaya, dito na natahimik si Shelo at hindi malaman kung kailan magsisimulang magsalita. Shelo, anong nangyayari sa'yo? Natatawang tanong ni Jessa. Ha? Wala naman, may itatanong lang sana ako. Paano ba malalaman kung nambabae ang asawa mo? Sandali, nambabae na si Valeriano, 2 na anak niyo ngayon, mambabae na siya. Jessa, hindi ko naman sinabi na may babae siya. Iba lang talaga ang kutob nitong mga nagdaang araw, marami kasi akong napapansing iba sa kanya. Akala ko may babae siya, lintek siya, pero baka naman mali ka nang iniisip, mahirap ring pag-isipan mo ang asawa mo na wala ka namang nakikita. Maayos na paliwanag ni Jessa, natahimik naman si Shelo at tila nag-isip ng malalim. Alam mo ang gawin mo, huwag mong hayaan na pumangit ka sa paningin ng asawa mo. Katulad niyan, parang hindi ka na ata nagsusuklay tapos ang suot mo, nanay na talaga. Natatawang wika ni Jessa, napatingin naman si Shelo sa sarili niya at napasimangot ito. Pangit na ako, malungkot na salita niya at sinuklay ng daliri ang buhok nito. Ano ka ba? Hindi no, ang ganda mo pa rin nga kahit may 2 ka ng anak, pwede pa kayong makatatlo, maganda pa naman lahi nyo, natatawang salitang muli ni Jessa. Matapos patulugin ang 2 anak, iniwan niya na ito sa bantay nila. Nagpunta na siya sa kwarto nilang mag-asawa at nahiga sa malapad na kama. Siguro tama ka, Jessa, kailangan ko pa ring maging maganda sa paningin nito, para hindi siya tumingin sa ibang babae. Salita niya habang nakatingin sa kisame, tumayo siya bigla at nagpunta ng banyo dahil konting oras na lang at uuwi na ang asawa. Hinilad niya ang buong katawan niya, ilang beses na sinabyunan at nagbabad sa mabangong liquid bath soap, paglabas niya ang bango-bango na ng amoy niya, namili siya ng pantulog. Kinuha niya ang regalo sa kanya ni Jessa na kulay pula,
Sa bandang dalawang dibdib lang ang natatakpan nito dahil sa nipis, hanggang hita lamang niya ito at may lace sa bawat gilid, nakabuhol lamang ito para anytime ay maaaring matanggal agad. Humiga siya sa kama matapos makapag-ayos, nakatagilid patalikod sa pinto si Shelo. Naisip kasi niya na para pagpasok ng asawa ang malaking pangupo niya ang makita ng asawa dahil lagi itong pinanggigilan sa kanya. Halos nakaidlip na siya at wala pa rin ang asawa, hanggang sa bumukas ang pinto at umayos siya ng higa. Love, pasensya na late na ako nakauwi, pagod na talaga. Salita ni Valeriano habang ang mata ay napipikit na sa sobrang antok. Hinubad lang nito ang sapatos ganun rin ang pantalon at polo. Pabagsak na nahiga ito sa kama at hindi na sinulyapan si Shelo. Inis na tumayo naman si Shelo at hindi malaman ang gagawin. Nakakainis ka, naghanda pa naman ako sa pagdating mo, tapos ngayon, tutulugan mo lang ako, saan ka ba talaga napagod, ha? Hindi nakatiis na salita ni Shelo at lumabas ng kwarto, pabagsak na senaryo niya ito. Pagbaba sa sala kumuha agad siya ng yelo at alak. Naupo siya dito sa sopa at nagsali ng alak habang nag-iiyak. Ilang shot na rin ang nainom niya kaya naman naramdaman na niya ang pamamanhid ng katawan. Halika na, umakyat ka na, tama na yan, natigilan naman si Shelo dahil nasa harapan na pala niya ang asawa na naka-boxer short lang. Bakit hindi ka matulog? Come on, hindi ako makakatulog kapag wala ka sa tabi ko, halika na. Napapangiti na pilit tinatago ni Shelo ang kilig dahil sa sinabi ng asawa niya. Ayoko, matulog ka na, naiinis ako sayo. Natawa naman si Valeriano sa inasal ng asawa at tiningnan ang ayos nito. Bakit ka naman naiinis sa akin, ano naman ang ginawa ko, para sa akin ba yang hinanda mo? Lumapit siya kay Shelo at inurong ang maliit na lamesa, lumuhad siya sa harap nito. Tumitingin naman sa ibang direksyon ang mata ni Shelo. Nangingiti na sinimulang himasin ni Valeriano at amuyin ang mabangong binti nito papunta sa hita. Napapikit naman siya dahil sa maliliit na halik nito sa hita niya. Ang isang kamay ni Valeriano ay gumapang paitaas at masuyong hinimas ang dibdib ng asawa. Valeriano, pinagmamasdan naman niya ang ginagawa ng asawa, hinimas nito ang manipis na takip sa kanya na nagdulot ng kakaibang kiliti at init, hanggang sa unti-unti nitong ibaba ang takip na yun at malayang hawak na nito at pinaglalaroan na ngayon. Todo ang kapit niya sa balikat ng asawa nang sumubsob na ito, pabiling-biling ang kanyang ulo dahil sa sarap na ginagawa ng asawa niya. Matapos yun, hinubad nito ng mabilis ang boxer short nito at tumambad sa kanya ang alaga nito. Hinawakan nito ni Shelo at dinama, hirap man ipasok sa bibig ngunit pinilit niya. Ngunit hinatak na siya ng asawa at pihiga ng maayos, dumagan na sa kanya at kapit siyang hawakan ng upuan dahil sa matinding galaw ng asawa. Pakiramdam niya ay wawasakin na ng husto ng asawa ang bahay bata niya dahil sa tindi ng ginagawa. Iba't ibang posisyon ang nagawa nila bago makarating sa kaluwalhatian, nang hihinang humiga sa ibabaw ng asawa. Love, mahal na mahal kita, kaya kung ano man ang iniisip mo, hindi yan totoo. Kayo ang buhay ko na mga anak ko at ikaw, wala nang iba, seryosong salita ni Valeriano nang makalipat na sila sa kwarto nila. Naiiyak na yamakap naman si Shelo sa asawa at bamulong ng sorry. Muli na naman nilang inangkin ng ilang ulit ang isa't isa, hanggang sa muli na naman itong nagbunga, buntis na naman si Shelo sa pangatlong anak, at nalaman nila na lalaki ulit ang anak nila nang magpa-ultrasound siya. Masaya si Shelo sa naging buhay niya kasama si Valeriano at mga anak nila.